naman, in the interest of fairness, makakausap natin sa pamagitan ng telepono ang abogado ni Senator Bongbong Marcos. Sinubukan ho namin siyang kunin mismo si Senator Marcos, pero kami po ay ni-refer kay Attorney George Garcia. Magandang gabi po, Attorney Garcia. Magandang gabi po, Ma'am Jessica, at magandang gabi po sa lahat ng nanonood sa atin. Ano po ang masasabi nyo sa naging takbo po ng final tally ngayong gabi sa Kongreso? More or less naman po meron na kaming idea doon sa magiging final na tally. Kaya lamang po sana naunawaan din po ng ating mga kababayan kung bakit po ako halimbawa paulit-ulit na nagbabanggit ng tinatawag natin na undervote. Sana po naunawaan nila yung po ay hindi naman para i-delay ang proseso. In fact po napakabilis ng proseso at hindi naman din po yun para manggulo ng ating pong proceedings o hindi para lang po ma-emphasize din yung issue na bakit merong nawawalang boto na ang suma total po ay 3.902 million na boto po yun. Yun po yung tinatawag nyong undervotes, Attorney? Tama ho ba? Tama po yun. Kung tawagin po natin yan, whether po undervote, null votes, or kahit po sabihin natin missing votes, yan po yung mga boto po ba na kapag sinumatotal mo ang lahat ng boto sa posisyon ng Vice Presidente, tapos ikaw i-deduct nyo po yun o i-minus nyo yun sa nakabuang boto para ng mga botante sa lugar na yan, bakit may nawawala po na ganyan? Napaka-importante po yun sapagkat sana po ay maintindihan din po ng lahat. Wala naman po kami inaakusahan na napunta yung boto ko ay ganito o natanggalan ng boto si ganito. Ito po is a serious concern ng lahat sapagkat sa isang computerized na eleksyon, hindi naman po natin pwedeng basta na lang tanggapin na bakit merong boto na hindi ma-account at nawawala na laban. Pero nawawala ho kaya talaga yon o hindi lang ho kaya hindi talaga bumoto ng Vice Presidente yung 3.9 million na voters? Kung ikukumpara ho ba ito dun sa 2010 presidential and vice presidential elections, sa tingin niyo ho ba masyadong malaki yung 3.9 million votes? Ganun po ba yon, Attorney? Tama po yun, masyado pong malaki. Sapagkat ako rin po ay abogado noong 2010 para kay presidential candidate Erap Estrada. Masyado po akong nalalakihan kumpara po doon. At tandaan po natin na yung pong null votes ang tawag noong 2010, yan po ay paulit-ulit araw-araw din pong nire-raise nung nakaraang, nung election na yun ng 2010. At noong 2010 po yun din po ang naging basihan ni Vice Presidential Candidate Mar Rojas upang siya ay magprotesta at mag-file ng kaso dyan po sa ating Korte Suprema doon sa patungkol sa issue ng null votes. Kaya lamang po unfortunately, hindi po kasi nagkabukasan ng mga boxes noon, hindi nakita yung laman at hindi talaga nalaman kung ano ba yung null votes na yun. Oho. Pasensya na ho kayo pero didiretsuhin ko na ho. Ano ho bang senaryo yung nakikita nyo o yung gusto nyong tumbukin dito by raising the issue of the undervotes? Ang ibig sabihin po ba niyan may mga sinabihan na mga botante na wag na lang kayong bumoto ng Vice Presidente? Ganun po ba yon? Ang ibig po namin sabihin ay hindi po perpekto at may mga diferensya po ang nangyaring computerized election ng 2016. At yan po ay hindi kami titigil ng hindi po namin nalalaman ano po ang katotohanan dyan. Ibig po sabihin, yung po sinasabing baka dinoble sheet na lang o baka hindi na lang bumoto sa Vice President, kasama rin po yan sa mauungkat po natin kung ano man po yung aming mga remedyo pa na pwede po magawa sa mga susunod na araw. So, final na po ba, Attorney Garcia, na magfa-file po kayo ng protest sa Presidential Electoral Tribunal? Tama po ba yon? Isa pong option, one of the options po namin yan, Ma'am Jess. At kung sakasakali po yung pag-uusapan namin, bukas na bukas po, makakausap po natin si Senator Bongbong Marcos patungkol sa mga bagay-bagay, sa mga opsyong legal na pwede pong magawa pa ng ating kampo. Ito po yung gagawin namin kung ano man yung mga bagay, yung mga legal na remedyo, alang-alang po sa mga nagtiwala rin po sa amin at mga naniniwalang dapat namin ituloy po yung laban. Would you know kung ano ho ang naging reaksyon ni Senator Marcos dito po sa final tally? Nakausap niyo na ho ba siya? Kanina pong tanghali ay magkasama po kami. Ngayon pong pagkatapos po ng final tally, hindi po kami nagkakausap, bukas pa po. Pero siyempre po, ako po ay naniniwala, nalulungkot din siya sa mga pangyayaring ito. But at the same time, siya po ay umaasa naman na sana naman bigyan din siya ng pagkakataon na mapatunayan po yung mga sinasabi namin na mga irregularidad
sa nangyaring eleksyon. Wala po kaming pinapatungkulan na kahit na sinong tao, grupo o anuman. Ang sinasabi po natin, tingnan po natin yung sistema ng computerized election natin sa ating bansa. Maraming salamat po, Attorney George Garcia, abogado po ni Senator Bongbong Marcos.